Sa mga kapatid, para sa ating morning revival preview ngayon, ang schedule natin ngayon ay week 4, day 6. Amen. So, meron tayo rito mga Bible verses. Romans 6:4, 7, 6. We have been buried therefore with him through baptism into his death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so also we might walk in newness of life. Amen. So, ang highlights dito ay walk in the newness of life. So, ang walk in the newness of life ay tungkol sa ating pamumuhay. Living ito. Paano ka mabubuhay? Ay mamumuhay. Walk in the newness of life. But now we have been discharged from the law, having died to that in which we were held, so that we serve in newness of spirit and not in oldness of letter. Okay, so ang highlights naman dito ay serve in the newness of spirit. Serve naman ito. So yung kanina ay walk. Ibig sabihin, paano tayo mabubuhay? Walk in the newness of life. Ito naman ay serve. Paano tayo magsaserve? Serve in the newness of the Spirit. So, may mga konting slight difference. Kasi yung buhay ng believer, umiikot yan sa dalawang bagay lang. Pamumuhay at paglilingkod. Kaya hindi pwedeng walang paglilingkod. Kasi yan ay bahagi ng buhay ng isang believer. At syempre, yung pamumuhay, talagang na yan, given na yan. Hanggat buhay tayo, dapat namumuhay tayo sa kabaguhan ng buhay. At habang nabubuhay tayo, naglilingkod tayo sa kabaguhan ng Espiritu. So, kabaguhan ng buhay, pamumuhay. Kabaguhan ng Espiritu, paglilingkod. So, yung mga terminology pang spiritual, at least kailangan tandaan natin. Brother, paano ba ako mabubuhay? Walk in the newness of life. Brother, paano ba maglingkod? Serve in the newness of the Spirit. Ganon. So, magbasa na tayo. Okay, so ang schedule natin ngayon ay week 4, day 6. Amen. Romans 7:6 shows that as the wife, we must serve the Lord in newness of spirit, not in oldness of letter. We have to realize that in 6:4, we have the newness of life for our living. In 7:6, we have the newness of the Spirit for our service. Newness of life issues from our being identified with Christ's resurrection and is for our walk in our daily life. Newness of spirit issues from our being discharged from the law and being joined to the resurrected Christ and is for our service to God. Thus, both newness of spirit and newness of life are results of the crucifixion of the old man. Amen. So, yung dalawang binabanggit natin kanina, newness of life, newness of the spirit, ito ay resulta ng ating pagiging napako sa krus. Yung old man napako sa krus. At dahil sa pagkapako sa krus, napalaya tayo mula sa gapos ng kautusan. At pagkatapos tayo mapalaya sa gapos ng kautusan, merong dalawang bagay na nagresulta dito. Yung isa ay ang kabaguhan ng buhay. At dito sa kabaguhan ng buhay, dito tayo ngayon lumalakad. Dito tayo nabubuhay. Punong-puno ito ng kasariwaan. So yan yung pamumuhay natin ngayon. Isang kabaguhan ng buhay. So mula nung tayo ay nabautismuhan, nalibing ang ating old man,
no? Sa pamamagitan ng crucifixion ng Panginoon, nagkaroon tayo ng isang simula. Ito ay ang paglakad sa kabaguhan ng buhay. Yung isa naman, kabaguhan ng espiritu. Ang kabaguhan naman ng espiritu ay paglilingkod sa loob ng espiritu. Kung maglilingkod tayo sa loob ng kabaguhan ng espiritu. No? At hindi sa lumang letra. So, ibig sabihin, yung kabaguhan ng espiritu versus old letters or yung old letters, ito yung law. Amen. Today's reading na ako. Furthermore, both newness of life and newness of spirit are related to the spirit. So, yun yung parehong newness. Kasi pag ginagamit mo yung salitang newness, yan ay related sa espiritu. Newness of life, related sa espiritu. Newness of the spirit, related din siya sa espiritu. Amen. The newness of life is related to Christ Himself in His resurrection, who is the life-giving spirit. Amen. So yung sinasabi nating newness of life, ito ay si Kristo mismo. Si Kristo mismo na nabuhay na muli at naging espiritu. Naging espiritong nagbibigay buhay. So yan yung newness of life. Spirito yan. Kaya newness of life. Amen. The spirit in the phrase newness of spirit refers to a regenerated human spirit in which the Lord as the Spirit dwells. So mas practical ito. Sinasabi natin yung kabaguhan ng buhay, ito ay tumutukoy sa espiritu. So tama naman yan. Pero mas practical na sabihin natin, itong kabaguhan ng buhay ay tumutukoy sa ating naisilang na muling espiritu. Kasi yung espiritu na ihalo sa ating naisilang na muling espiritu. Kaya yung pinaghalong espiritu, ito naman talaga yung newness of life. Nang ibig sabihin, anong klaseng pamumuhay ang dapat nating ipamuhay? Ito ay ang pamumuhay sa pinaghalong espiritu. Di ba? So yung sinasabi sa atin na kapag tayo ay nakalagak sa espiritu, merong buhay at kapayapaan. So yung espiritu dyan ay pinaghalong espiritu. Napaka-practical kasi ang gagawin mo lang, i-exercise mo yung espiritu mo pag ikaw ay lumalakad o nabubuhay. Ang ibig sabihin ng lumalakad, ito yung mga lahat ng ginagawa natin sa buhay natin. Di ba? Buhay pang pamilya, paano mo siya isasagawa sa loob ng pinaghalong espiritu? Pagtatrabaho, paano mo siya isasagawa sa loob ng pinaghalong espiritu? Di ba? Buhay eklesiya sa loob ng pinaghalong espiritu. Lahat ng bagay sa ating pamumuhay sa loob ng pinaghalong espiritu. O nagsasalita ka, may kinakausap ka. O i-exercise mo yung espiritu mo. Hindi lang sa church life. Hindi lang sa church life. Maski wala tayo, kasi ang church life, tumutukoy sa ating pangsama-samang pamumuhay, paglilingkod, pagpupulong, pagsasalamuha. Yan ang church life. Diyan, nag-i-ensayo tayo ng espiritu. Pero kung wala tayo sa meeting, mag-ensayo ka pa rin ng espiritu. No? Pag ikaw ay nagtatrabaho, may kinakausap ka sa trabaho, tumatawag ka, kumukontak ka ng tao, nag-uutos ka, inuutusan ka. Lahat ito gawin natin sa pinaghalong espiritu. Ito yung sinasabing walk in the newness of life. Okay, so we may serve in newness of the spirit because God has renewed our spirit. Everything that is related to our regenerated spirit is new, and everything that comes out of our spirit is new. A regenerated spirit is a source of newness because the Lord, the life of God, and the Holy Spirit are there. We need to learn how to exercise our spirit continually. So pareho naman para siya.
Yung newness of the Spirit, related din sa ating spirito. At sa panahon ng mga paglilingkod, pag sinabi natin paglilingkod, ito naman yung mga sinasagawa natin sa buhay eklesiya para mapaglingkuran natin ng Diyos. Diba? Nagpipreach tayo ng gospel, nagbibigay tayo ng mensahe, nagsishepherd ng mga kapatid, gumagawa ng mga home meeting, nagbibigay ng mensahe, diba? Nagpo-propesya, umaawit, nananalangin, ang dami mga activity natin. O nagbabasa ka ng Biblia. Lahat ito ay mga aktibidad sa loob ng kabaguhan ng Espiritu na sinasagawa rin natin sa pamamagitan ng ating mingled spirit. So pwede natin masabi, lahat ng buong buhay natin, mingled spirit na eh. Huwag ka na umalis dyan. Amen. In our regenerated spirit, there is nothing but newness. Oldness is not with our regenerated spirit. So, ang espiritu natin, lahat ng meron dyan ay kabaguhan. Okay? Ang walang kabaguhan, hindi kabaguhan, ay ang hindi ang espiritu. Pag wala tayo sa espiritu, walang kabaguhan dyan. So, ang pinanggagalingan ng kabaguhan, okay? Kabaguhan ng buhay, kabaguhan ng espiritu, ay ang ating regenerated spirit. Amen. It is with the old, in our regenerated spirit, there is nothing but newness. Oldness is not with our regenerated spirit. It is with the old law, the old regulation, the old letters. Therefore, we should not serve in oldness of letter. By letter, Paul means the code of the written law in the Bible. There are many ordinances, requirements, and regulations in the Bible. If we do not have the Spirit and instead desire to keep these ordinances, requirements, and regulations, we will serve God in the oldness of the dead letters. Amen. So sa Biblia, marami kasing marami mga ordinances, mga ordinansa. Okay? Mga kahilingan, mga regulasyon. Ito yung code sa loob ng Biblia. Ang dami niyan. Pag nagbasa ka, punong-puno yung Biblia ng mga ganito. Mga regulation, code, mga pinagbabawal, mga instruction, regulation, okay? Which tumutugon sa paano gawin ito, ano ang paraan ng paggawa. So, daming dyan. Pero pag ang paglilingkod mo ay wala sa spirit at dito ka nakafocus, okay, ang iyong paglilingkod ay nasa kalumaan ka. Wala ang espiritu, panay ang salita mo tungkol sa regulasyon o maski na yung mga knowledge minsan, mga kaalaman, history, ang daming ganyan sa Biblia, kung ano-ano mga pagpapaliwanag. Yun ang iyong batayan ng paglilingkod. Mali o tama, biblical, hindi biblical. Kapag nagsalita ka, mga kapatid, eto, biblical to, gawin niyo ito. Sumunod kayo rito. Eto, hindi. Huwag niyo itong gawin. Pinagbabawal ito. Ako, minsan, pag may mga tao, nakausap ako, punong-puno ng instruction ang kanilang kautakan. Kumisan, mga naman, yung mga pagtuturo, mga ethical. Mga ethical, huwag niyo gawin ito. Mabuhay kayo sa tama. Mabuhay kayo sa legal. Mga kapatid, pinapaalala ko, ang buhay Kristiyano, hindi sa tama at mali. Okay? Hindi sa tama at mali. Hindi rin siya sa mabuti at masama. Hindi rin siya sa wasto o hindi. Ang ibang tao, umiikot yung buhay dyan at yung utak nila. Ganon. Ang pamumuhay ay sa espiritu. Tandaan natin yan. Kapag ikaw ay nakabaling sa espiritu, lahat ng ginagawa mo tama, galing sa Panginoon.
Kaya huwag kayong ma-occupy ng mga kaisipan ng, tama ba yan? Mali. Tinuro sa akin dati, ito daw ang tama, ito daw ang dapat kong gawin. So, hindi yan ang pamumuhay ng mananampalataya. Okay, yan ay nanggaling sa mga prinsipyo ng relihiyon. Kapag nakinig ka sa relihiyon, lahat puro mga mali, tama. No, dapat, hindi dapat. Paano o hindi, paano ang mga pagsasagawa. Ganon, yun ang yun umiikot. Biblical din. Oo, biblical. Pero dahil wala sa espiritu, walang buhay. No, wala siyang buhay. At dahil wala sa espiritu, kadalasan, kung sino yung nagtuturo, siyang unang nalilihis. Tignan mo yung mundo. Di ba? Ang mundo, punong-puno ng kautusan ng batas. At kung tutusin, ang dami ng ginawang batas ng tao. Halimbawa, bukod sa may batas, may mga law enforcer din. Sila naman yung nagpapatupad sa batas. So, minsan nakita ko no parking, ang laki ng sign. Yan, batas yan. Pag yan ay in-issue ng gobyerno, sinabi niya, no parking, nagiging batas na yan. Nagulat ako. Nakakita ko ng, nung sasakyan ng pulisya. Ang laki pa pulisya. Nakapark doon sa no parking. Pulis sila Sila yung nagpapatupad ng batas. Sino huhuli pa sa kanila? Di ba? Kaya, kadalasan yung mga sinasabing, etong dapat, yan ang dapat, yan ang. Naku, masisira ang ulo mo dyan. Pag ganyan ang pamumuhay mo. Dapat nakabaling ka sa espiritu. Nakabaling ka. Kung nakabaling ka sa espiritu, palagi kang tama. Huwag kang hihiwalay dyan. Kapag ang espiritu lang, may kabaguhan, may biyaya, may kalakasan, may kasariwaan. Okay? At isang bagay na pinapahalagahan ng Diyos. Nire-respeto ng Diyos ang espiritu. So, yun ang tinuturo sa atin sa bagong tipan. Amen. Amen. We need to realize that we, as the old man, have been crucified with Christ, and that we, as the new man, are freed from the old man's law and have been married to a new husband, the resurrected Christ, that we might bear fruit to God and serve the Lord in newness of spirit. So ito na yung history natin. Na-crucified na tayo. Natapos na yung old man. Di ba? So, yung old man, naging new man na. At nakabalik na siya sa position ng pagiging asawang babae ni Kristo. So, nakabalik na tayo dyan. Okay? At ang pamumuhay natin ngayon, dahil nakabalik na tayo kay Kristo, is to bear fruit to God. Lahat ng gagawin natin ay mga bunga ng Diyos. Bunga ng Diyos. So, yan na yung pamumuhay ng believer ngayon. Kailangan may bunga. Kailangan may bunga. Hindi lang siya nagde-declare o kung ano-ano. Asan ang bunga? Ng iyong pananatili kay Kristo. Sapagkat kung tayo ay nananatili sa Panginoon, meron tayong bunga. Amen. Kapag wala kang bunga, questionin mo. May problema ako. Wala kang bunga Ang buhay ng isang Kristiyano ay buhay na namumunga. Di ba? Tignan niyo yung espiritu, may fruit siya. Love, joy, peace, meek. Meek. May meek ka ba? Di ba? Taray mo. Di ba? Joy. Ang saklap ng buhay mo. Walang bunga. Kaya ang buhay ng isang Kristiyano, namumunga siya. Hindi lang yan. Diba? Dapat meron tayong mga fruit na nadadala sa eklesiya. Kumusta ang eklesiya mo? Dami bang tao?
Ilang panahon ng eklesiya yan. Dapat hitik na ang mga kapatid. Di ba? So, alam nyo kasi mga kapatid, kung minsan iniisip natin yung kalagayan natin. Okay bang kalagayan ko? Wala naman akong ginagawang mga katiwalian. Ano pa? Malinis naman ang buhay ko. Hindi naman ako nangangalunya na katulad ng iba dyan. Di ba? Pero ang tanong, may bunga ka ba? Last year, ilan na nadala mo sa Panginoon? Okay. This year, August na po, ilan na nabaptize dahil sa preaching mo? Okay. Ilan na naibalik mo sa buhay eklesiya, sa iyong mga pagbibisita? Diba? So yan ay mga bunga natin. Okay. Ang ating mga paglilingkod sa loob ng eklesiya, yan ay bunga natin. No? At ang paghahayag natin sa Panginoon, lahat ng ginagawa natin ay pawang bunga sa Diyos. Kaya diyan na umiikot yung pamumuhay natin ngayon. Tayo ay naiugpong kay Kristo. Okay, sumisipsip sa kayamanan ng Panginoon, nagtatamasa. Para ano? Para mamunga. Di ba? Kuminsan ewan ko, ako kasi wala naman ako mga mga halaman, mga puno na pag-aari eh. Hindi naman ako nabuhay sa mga yard, sa mga bukirin, halamanan, taniman, o mga fruit-bearing fruit or business. Pero nararamdaman ko yung damdamin ng mga nandiyan sa ganyang klaseng negosyo. Halimbawa, ang negosyo mo ay mangga. Ang dami mong puno ng mangga. Season na. Ako, madami kong mangga. Okay. At nakita mo, yung kapitbahay mo na may manggahan din, na mga hitik na hitik, naglabasan ng mga bunga. Pero kung nakita mo yung puno mo, halos walang bunga. Hindi ba madidismaya ka? Didismaya ka. So, ganun din ang Diyos. Di ba? Ganun din ang Diyos. Kaya, nawa, okay, kaawaan din tayo ng Panginoon. Kasi ang goal ng ating Christian life, ng pagiging naiugpong sa Panginoon, ay para mamunga. Di ba? Ang Panginoon, nagbigay din ng babala sa mga hindi namumunga. Sabi niya, I cut you. Walang silbi. I cut you. So, mamunga tayo. Amen. Ng kasaganaan ng buhay, kahayagan ng Diyos. Okay. Ang Diyos mismo ay nagiging bunga natin kung pinamumuhay natin siya. Amen. 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 Okay. We all must learn how to exercise our spirit. When you come to the meetings of the church, do not exercise your memory. Exercise your spirit. If you exercise your spirit, you will have something new to offer the brothers and sisters. This is also true in giving a message. Amen. So kanina binanggit sa atin yung paglilingkod, dalawang klaseng paglilingkod. Isang paglilingkod sa lumang letra, mga salita na kinapapalooban ng mga ordinansa, regulation, mga kung ano-ano pang kahilingan, pero wala namang espiritu. So, yan ay lumang paglilingkod sa kalumaan. At binanggit naman sa atin, yung tamang paglilingkod ay sa kabaguhan ng espiritu na tumutukoy sa ating espiritu, pinaghalong espiritu. Na kung maglilingkod ka, dapat insayuhin mo yung espiritu mo. Punong-puno ng buhay at kahayagan ng kabaguhan ng espiritu. So binanggit niya yung message. Maski nagbibigay tayo ng message, pag tayo nagbibigay ng message, hindi tayo katulad ng mga estudyante na nagre-report sa eskwelahan. Kasi yung mga estudyante, pag-aaralan nila yung lesson, i-memorize nila yan. Pag na-memorize na nila, i-recite na nila sa klase. So, okay yan sa eskwelahan. Pero sa church, hindi pwedeng ganun. Hindi yan pinag-aralan mo,
minemorize mo, ni-recite mo. Walang kabaguhan ng buhay. Yang ganyang klaseng pagsasalita o pagbibigay ng mensahe, okay, ay sa lumang letra. Sa lumang letra. Huwag ganun. Kailangan sa ating pagsasalita, pagpopropesiya, pagmimensahe, punong-puno ng kabaguhan ng Espiritu. Ang buhay na nailalin sa atin. Okay, ang daloy na umagos tungo sa atin ay dapat bumulwak palabas na naghahatid ng buhay sa mga kapatid. Yan ay sa pamamagitan ng pag-iensayo ng Espiritu. So, ganun ang binabanggit dito. Amen. Amen. Okay, so, if I retain a great deal of information in my memory and try to give a message according to this memorized material, that message will be old. Diba? May lesson, may message kang hawak. Libro, mensahe, binabasa mo, minememorize mo, point by point. Tapos nire-recite mo lang. Yung ganyang klaseng pagsasalita ay sa kalumaan ng letra. Hindi yan sa kabaguhan ng Espiritu. Amen. Sabi niya, filled with the oldness of dead knowledge. However, if I forget my memory, kalimutan mo na yung memorize mo, exercise my spirit. As I give the message, something new will burst forth. Amen. Something new will burst forth. Huwag kang occupied na asang-asa lang sa pinag-aralan mo, minemorize mo, na gusto mong i-recite. Kumisan nga may nakalimutan ka. Ano na yun? Teka, sandali lang ho, Hindi, may nakalimutan ako eh. Kailangan para kang bukas na na balon, dumadaloy, umaagos. Ganon. O ito, pakinggan nyo yung experience dito. Sabi niya, I had this kind of experience during the ERI conference. Hindi ko alam ano yung ERI conference na to. In 1969, in one meeting, I stood up to speak, but was not clear concerning the contents of the message. I stood by faith, exercising my spirit. Immediately, the matter of the seven spirits in the book of Revelation came forth. Everyone who heard that message can testify that it was new, fresh, powerful, and living. That was the first day the sevenfold intensified spirit came forth. Si Brother Lito. Pero siyempre si Brother Lee, constituted na yan ng salita. Dahil constituted na siya ng salita, hindi naman niya kailangan mag-memorize. Tatayo lang siya. Lalabas na yung supply mula sa kanya. Kaya niya. Pero ang point ko dito, kadalasan kaya hindi tayo makapag-speak ng spontaneous. Okay? Kailangan natin ng mag-memorize at magbasa pa. Kulang din tayo sa Constitution. Kaya start pray reading. Kailangan meron kang imbak. Yung tinatawag na imbak. Mayaman na deposit sa loob mo at ensayuhin mo yung espiritu mo. Sige mo. Katulad magbigay naman ako ng experience ko. Kanina kasi nag-home meeting ako at usually sa home meeting, ito din yung mga topic itong MR. So, nabasa ko na siya at yung mga ilang puntos na i-preview ko na rin. Pero hindi ko naman sinasabi magaling yung aking memory para matandaan ko to. Pero pinipilit ko mag-ensayo ng espiritu at nang-share ko to. Wala akong hinanda. Wala naman akong tumingin lang ako sa Panginoon. Ano ba rito sa mga MR na binanggit natin ang magandang sabihin. At damang-dama ko mas fresh yung aking pagsasalita nang wala na akong binabasa. So yun yung sinasabi nating dapat may constitution, may imbak ka sa loob.
No? So mula dyan sa imbak na yan, pagbukas ng bibig mo at ininsayo mo yung Espiritu, newness of the Spirit, napaka-fresh ang dating. So, minsan kung magme-message naman tayo sa church, hindi ko sinasabing huwag ka na magbasa. Basahin mo yung mensahe mo, pag-aralan mo. Okay? At exercise mo yung Espiritu mo at nanalangin ka. So, bigyan mo ng daan yung Espiritu na dumaloy sa iyo. Newness of the Spirit yan. Amen. Us, regenerated people who have been joined to Christ as new husband, we must bear fruit to God. Whatever we do, are, and have must be God Himself. God overflows from our being to become our fruit to God Himself. We must also serve the Lord in newness of spirit, not in oldness of letter, not in oldness of the law. We have nothing to do with the law any longer. We have been freed from it. Now we are under grace, living with and by our new husband who is Christ Himself. So mga kapatid, kailangan mas nabubuhay tayo. Okay, sa isang pamumuhay na tayo ay isang bagong tao na naging isang bagong asawa. No, naibalik tayo sa isang posisyon, okay? At tayo ay nai-partner muli sa Panginoon. No, naiugpong tayo sa kanyang buhay. At ang source natin ay si Kristo. Siya ang source ng supply ng kayamanan natin. No, at kung ang ating pagsasagawa ng mga bagay sa buhay natin galing sa Kanya, bago lagi yan. Fresh, napaka-fresh niya. No? At kung tayo ay nabubuhay, nananatili sa Panginoon, ang ating pamumuhay ay bago palagi. Fresh na pamumuhay. Isang paglakad na pwede natin sabihin, nakikita ang pamumuhay ng isang Diyos taong pamumuhay. No? At sa panahon ng ating paglilingkod, iniensayo natin ang Espiritu. Kasi ang paglilingkod, merong flow in and flow out. Dapat may flow in. No, yan ay sa panahon ng ating pakikipagniig sa Panginoon. Nagpo-flow in siya sa atin. Daloy siya sa atin. Maging ang mga salita na binabasa natin. Kung ito ay ginagawa natin sa loob ng Espiritu, katulad ng sinabi ng Panginoon, ito ay buhay at espiritu, hindi mga doktrina. At kapag nailalin siya sa atin bilang buhay at espiritu, ang pagdaloy naman palabas ng mga salita, no, ay isang kahayagan ng kabaguhan ng espiritu. Nagbibigay ng kasariwaan sa tao. Nagsutustos ng buhay, liwanag. No, at sa pamamagitan nito, natsusumpungan nila ang Panginoon. So ito ay mahalaga sa ating paglilingkod. Nang ibig sabihin, nasusumpungan nila ang Panginoon. Amen. So, salamat sa Panginoon. So, natapos na naman ang ating week 4. Okay, sa Lord's Day, prophesying tayo. So, mag-ensayo tayo ng Espiritu. Okay, lahat ng mga narinig natin, dito sa MR, sa preview natin. At plus pa yung ating pagdulog sa MR. O kung yung iba sa inyo, mga nag-small grouping pa sa inyong mga morning revival. Nako. Okay. Pag daloy ng espiritu sa inyo, no, ito ay babalong palabas. No, at yan ay isang kabaguhan ng espiritu. Amen. Salamat, Panginoon. Ayaw namin mahiwalay mula sa iyo. Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng kabaguhan. Maging kabaguhan ng pamumuhay namin, kabaguhan ng Espiritu sa aming paglilingkod. Panginoon, ayaw namin humiwalay sa iyo. Salamat na ihalo ka na sa loob namin. Salamat, Panginoon. Kailangan lang namin mag-ensayo ng aming Espiritu. Amen.